naman tayo sa vlog guys. I have something to vlog sa inyo guys. This Racktron, ito po yung binigay po sa akin sa guys pagtuturo ng piano guys. Actually hindi ko pa siya na-review pero nagamit ko siya dito lang sa bahay. Tapos bigla na lang siyang hindi umiilaw tulad ng ibang gadget ko. Dalawa yung gadget ko pang hindi umaandar eh. Tatlo pala. So yung mga nakabali-apat pala kasama yung Iwan-X. So yung dalawa, yung boss kong dalawa na stock up eh. Na stock. So yung problema ko wala akong mapaandar. Napagana siya wala. Ngayon ito guys, itong Racktron na to, bago-bago lang to pero galing to dun sa bibigay sa akin ni Eric, no? So guys, maganda tong ano na to nung ginamit ko to. Hindi ko lang siya ginagamit pa sa gig dahil nga medyo malaki na at saka may setup na nga ako. Pero sabi ko gagamitin ko tong ano sa bass no? So nagsiset ako ng isa pang board na malaki para kasi gusto kong gumawa ng board na malaki. Hanggang dati effects ko gagawa ko sa iyo ko kahoy lang yun. So kasama to. Ano nangyari sa kanya, bigla na lang hindi siya umandar guys. Bigla na lang hindi na umiilaw. Yung pala guys, yung chinek ko, sabi ko, naku, pa ako ng problema. Yung pala, nawala yung negative, no? So, nawala yung negative yung sa switch. Usually sa switch lang naman na itong problema nito. Medyo, yun lang. Medyo mahirap din kasi, dahil nangangapag din ng qualification. Tapos, nangyari, bago pa ko, syempre, binuksan ko guys yan, tinanggal ko lang dyan sa gilid. Yan mga screw na yan, ang pagtanggal, patanggalin mo yung mga screws na yan. Yan. Kagabi ko lang ginawa, kaya hindi ko na video kasi madilim dito sa amin. Tapos hinihila lang yan guys. Yan, hinihila, tinanggal kong gano'n. Tapos inano ko uli. Yun, chinek ko, kung ano, nag-check ako kung continuity, yun. Tapos biglang nilagay ako ng battery. 9 volts lang muna yung battery ko nag-check ko. Biglang accidentally naidikit ko yung battery ano dito sa ano, yung pagtanggal ko ayaw eh. Tapos ginamit ko na yung power supply. Naidikit ko dito sa contact. So ibig sabihin, ang problema nito, may connection siya pero hindi nakakonect yung negative. Kaya kahit anong switch mo sa kanya, hindi nagpa-power on kasi nga walang negative, walang line na negative. Hindi ko mag-gets. Chinek ko din kasi kahapon dito sa source no, dito sa input. Wala talagang negative, positive lang na ako. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Tapos parang kaya ang ginawa ko para mas madali, kumonek ang naging solution ko, kumonek na lang ako sa negative ng battery line. So pinutol ko, dinugtong ko, kaya gumana siya uli, on na siya. Ayan guys, pakikita ko lang sa inyo ano, taas diba? So ano yan, lumakas, lalong lumakas nung nalagay ko doon. So ito kasing effects na to, napakaganda. Para siyang compressor siya, compressor booster siya eh. Kasi may compressor ako pero hindi ganito bumuga. Ang ganda ng buga. Para sa akin mas okay siya sa bass guitar. Kasi less effects naman ng bass, kailangan lang talaga sa bass booster. So yun, kaya praise God, naayos ko rin. Yun o, lakas ng ilaw. So ang ginawa ko lang dyan, nakakonect lang yung negative ng ano, kinonect ko dito para magkaroon siya ng mag-power on yung buong effects. Yan. Kasi kung wala yan, wala talaga patay. Parang minodify na to eh. May nakita ko sa loob ng mga connection from positive papunta din dito, nakakonect dito yung positive sa switch. Ang problema kasi nito, may parang ano eh, may mga ganun-ganun eh, yung 5 lines. So mahirap kasi pag ganun. Siguro nung unang gumawa nito, dinirekta na. Kaya may spot na rito ng positive. As ngayon naman, yung nasa akin na nakaproblema naman negative. Kaya dinirekta ko na rin. Okay guys, sana makatulong ang vlog na to sa mga may Racktron na compressor.